Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot muna ang like, subscribe at notification bell para updated kayo sa araw-araw nating upload sa issue ng ating bayan. Magandang araw po sa ating lahat. Kumusta na po kayo? Pasensya na po kung hindi tayo nakapagbigay ng ating mga reaksyon ukol sa issue ng ating bayan. Ito may reaksyonan na naman tayo ukol dito sa hindi pagkasali ng pangalan ni Romelda Nini Amago Bacale sa congressional candidate sa 1st District ng Leyte. Ito ay katapat ng kasalukuyang speaker na si Romualdez doon sa 1st District ng Leyte. At may reaksyon dito si Attorney Vic Rodriguez. Ito, pakinggan muna natin. Beautiful Life Canada, maging alert sa eleksyon, baka madaya lahat ng lineup ni PRD. Hindi po malayo yon. Speaking of, ngayon lang po ay binigyan ako ng kopya. Diyan po mga kababayan sa 1st Legislative District ng Leyte. Nakausap ko po yung abogado ng ating kaibigan si Nene Bacale, yung kandidatong independent at may isugdino bilang kongresista. Tinanggal po siya, hindi po siya sinama doon sa sample ballot na ipinakita ng Commission on Election. Kanina lang ho niya nalaman ito kahapon. Si Nene Bacale na kandidato laban kay Martin Romualdez at gustong-gusto ng mga tao sa Leyte, dyan po sa 1st District, tinanggal po ng COMELEC sa listahan ng official candidate. Bagamat doon po sa linabas na certified list of candidates ng Commission on Election, ito po may hawak tayo eh. Kasali po si Nene Bacale, sinama po ng COMELEC yung kanyang pangalan dito sa certified list of candidates. At nung ginawa na po, inimprenta na yung balota at ipinakita yung sample, wala po yung pangalan ni Bacale Nene, independent candidate para kongresista laban kay Martin Romualdez. Siya raw po ay disqualified at nalaman lang niya ito kahapon at hindi po siya officially notified ng COMELEC. Bastusan na po ang ginagawa pati ng COMELEC. Hindi binigyan ng notice yung tao na meron palang oposisyon doon sa kanyang pag-transfer ng kanyang distrito. Basic po iyan sa ating saligang batas, yung due process at equal protection of the laws. Naglabas ng pahayag ang COMELEC at sila'y nagsabi, ito ang certified list of candidates. Kasali po si Nene Bacale, kandidato for congresswoman, kalaban ni Martin Romualdez. Hindi po talaga marunong lumaban ng malinis at patas ang ating mga nagpapahirap sa bansa. Tinanggal po nila si Nene Bacale bilang opisyal na kandidato ayon sa COMELEC. Ito po ay violation ng kanyang right to due process and equal protection of the laws. I had a brief talk with her lawyer. I told him, Nene Bacale is in good hands legally. Just pursue all the available legal remedy. Kinakailangan maisama si Bacale Nene dyan sa balota sapagkat karapatan po hindi na ni Nene eh. Yung ating right of suffrage yung bawat Pilipino na pumili kung sino yung gusto nilang iboto. Bakit ba hindi kayo marunong lumaban ng patas? Lahat ng pandaraya ay ginagawa ninyo, hindi pa man nagsisimula ang kampanya. Bakit itong COMELEC patuloy din pinapaboran ang baluktot na administrasyon ni Bongbong Marcos at yung mga kandidato nila? Patunay. Humingi po at binigyan ng exemption ng COMELEC yung AKAP, yung AIX at kung ano-anong ayuda pa. Pwede raw pong mamigay. Bakit hindi ninyo patapusin ang kampanyahan bago nyo ituloy yung AKAP, yung AIX? Napakinggan po natin ang reaksyon ni Attorney Vic Rodriguez ukol doon sa hindi pagkasali ng pangalan ni Romelda Nini Amago Bacale doon sa 1st District ng Leyte. Ito lang po ang tingin natin doon. Itong si Martin Romualdez, ang kasalukuyan na speaker ng Kongreso, nakatunog siguro ito na parang hindi umubra ang kanyang ginagamit doon sa kanyang distrito na pamimigay ng AKAP at saka AX at tupad. Instead na 5,000 yung ibibigay sa AKAP, ginawa pa niya na 10,000 at yung bigas na 5 kilos, ginawa din niya ng 10 kilos.
Ito nakatunog siguro si speaker na parang dihado siya doon sa kanyang distrito. Ito yung ginawa niya. Yung pailalim na galawan, kasabwat dito yung pumilik. Kasi doon sa official na notified na list for qualified candidate doon sa Leyte, kasali doon ang pangalan ni Romilda Nini Amago Bacale doon sa congressional candidate. Pero noong pagprinta doon sa master list or sample ballot, hindi na yon kasali ang pangalan ni Nini Amago Bacale. Ito ay isang panglalamang. Grabe na yung pangyayari lalo na sa politika ng ating bansa. Talagang power tripping itong ginawa ni Martin Romualdez. Kasi tingin niya nasa posisyon siya at kaya niya ang lahat kung gusto niya. Ang rason lang ng pumilik, ito daw si Romilda Nini Bacale ay hindi official na taga Leyte at hindi ito butante ng Leyte. Napakababaw naman ng reason ng pumilik. Kung hindi pa siya taga Leyte, ang tagal niya nang nakatira doon sa Leyte. Saka may record din siya sa kanilang barangay na talagang taga First District of Leyte siya. Itong pumilik, pwede itong kasuhan sa kampo ni Romilda Nini Amago Bacale. At sana naman may tumulong dito na yung electoral talaga na abogado, lalong-lalo na itong si Attorney Vic Rodriguez, na pakagaling itong abogado. Saka kandidato din ito ng senador. Noong unang panahon na may mga ganitong isyu, hindi naman ganito kalala, hindi naman ganito kagarapal na harap-harapan tayong lamangan ng isang nasa posisyon na politiko at leaders ng ating bansa. Dito lang sa panahon ni BBM, grabe talaga yung kanilang power tripping. Totoo talaga yung sinasabi ng ating mga ninuno at ng lolo ko na talagang hindi magandang leader itong mga Marcos. Simula doon sa kanilang ama, napakagarapal at kapal talaga ng mukha ng mga ito. Tayo bilang isang mga mamayang Pilipino, magmanman din tayo sa pangyayari ng ating bansa. Lalong-lalo na hindi marunong lumaban ng patas itong mga taong ito. Gusto nila na sila yung palaging lamang. Tayo sa darating na eleksyon ng ating bansa, yung boto natin gagamitin natin sa tama para sa ating mga kabataan at para din sa ating bayan sa darating na panahon. Hanggang dito na lang. Maraming salamat at God bless sa ating lahat.